safely. So right now, safety first for our people, and that is the key thing here. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who have requested repatriation. On this very day, we commemorate the 77th anniversary of our diplomatic ties, which have been enriched and strengthened by moments of solidarity. We agree that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. Today's forum celebrates the strong bond between our nations, and it underscores our commitment to attracting more investment that will drive inclusive growth in our region. Kasi ito may harang, sobrang taas ang hingal. Ito siya, mula doon sa baba, limang palapag siya eh. Siyempre, hassle siya kasi sobrang taas po ng bridge natin. As you can see naman. Nakakahingal po talaga, lalo pag may dala ka. That's why the first time that we saw it, nung in-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Kaya narito tayo ngayon upang magbigay sa MSMEs at mga kababayang naghahanap ng trabaho ng inspirasyon, suporta at pagkakataon. Thank you so much po sa mga opportunities na katulad ng ganito kasi hindi na po nahihirapan yung mga job seekers na pumunta ng mga offices, hindi na mamamasahe kasi kayo na po yung lumalapit sa amin para makapag-apply kami. This is not the end, no? Tuloy-tuloy to. It's going to go. We are determining where the next one will be. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo
bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, sa naton oras sa mga kasangkayan, may na kita 13 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. Magandang afternoon. Magandang morning. Okay, may kasi kita di adjustment nga guti ay. So malipayan nga pagkarampa nga di kita itong programa sumatistihanon pa no Wednesday na nga edisyon. Wow, midweek na kita. Paada weekend na. Iton feeling haton mga magfo for the work week. Pero balita adi na kitahan atan na pana alas 9 nga program dinila iton atin istasyon Radyo Pilipinas Borongan. So may importante nga lakat hi Ate Sok para hin coverage. So hi Ate Daisy iton yung makakaupod nga da naman hiton ka alas 10 yan nga aga. And of course, makuhaliwat kita na mga importante nga balita, tikang naman ito natin palibot. Pero yan ang aga, amin may ada kita. Importante nga bisita. Oo, balita, blessed kita, no? Kasi sa hiton aton ging kakalawan daman, habot nga hiton krisis, dito ha Middle East. Iton bang, iton presyo iton petroleum products. Pagkatapos naman, presyo iton mga papliton. Iton ba nga nag-uuminto na darahiton crisis dito sa Middle East. So usa naman naton nga ginakakabarakan adton na presyo naman liwat hiton aton na kuryente kung may ada ba magiging epekto iton crisis naman dito naman hakuan dito sa Middle East. Ala agad pay pa naman adton aton balita nga nakuwati ka nga isa mil ko naghibubo kaya adton aton kuryente taripa aton kuryente haros 2.60 di daton Pebrero hinabubo kaya na akon baraydan darahiton nga dako kaya ito 2.60 kada kilowatt hour pero
Ano daw la iton masunod it kanan niya na nga bulan hiton Marso may ada na mapagtaya iton na Eastern Samar Electric Cooperative kasumpay hiningan syempre aton iba pa nga mga projects. So yan na blessed kita no kay aadi mismo ha aton istasyon iton na chief iton na corporate planning section division hiton isa Melco hima maisa Grace Abing sa iniya nga CPA nga nahiya iton aton niya na ikakaistorya para makakuha kitahin mga impormasyon. So diri kita maglangan na Ma'am Aisa Grace Abing, magandang morning. Greetings sa atin nga dito aton mga tigpamati, nga dito aton viewers and labi na nga dito mga member consumer owners iton isa Melco. Yes, go ahead. Good morning, good morning, good morning. Maupay nga aga haton nga tanan, labinahan mga taga-subaybay han Radyo Pilipinas, maupay nga aga. Oo. So Ma'am Aisa Grace, iton amon una laanay nga ipapakian na syempre an amon iging kalipay nga paghibubo. Taas kaya an iging hibubo dosay sintaharos. Oo, sobra 2 pesos anaton ginubos anaton rates an previous month nga nga February. Oo. An January nag-ubos, di ba? Tapos February nag-ubos sa lapirad. An aton December habobo. Tapos naghataas talaga to yahan January. Okay, oo. And then hinabubuhi ang 2 pesos sobrahan February. Ano to ngayon? Ang cost kasi hadtohan aton January is the line rental. Oo. Kay manggod pag nahitaas aton demand labi kay December haros kasi adto yang consumption naton damuan nagkikinahanglan nagkakaden congestion ang linyahan in GCP. So asyat nga nagpapa-open hin mga reserve market, mga generator para ma-accommodate nga tanan ang demand han let's say Visayas. Oo. So dida nagkakaadahin mga line rental charges. So mga iba nga suppliers. Nga tanan iton hiya nag-share hiton nga line rental para ma-accommodate. At that time gihapon may da kasi mga interruption nga mga planta. It's because nagkanda kirahin maintenance. Oo. So hiton maguti an power supply nga supply darahad to nga iya maintenance. So magpapa-open hin reserve nga mga planta. Oo. So nga binabayaran ang line rental. Yes, oo. Nagkakaadan mga congestion itaton linya kay nagdurungan naman especially kung an location is not let's say Haluzon nakadungatanan ang mga reserve magkakaadan line congestion an linya. Pero yan naman let nga may ada mga sugad lang line didala rental. Daman hiya, before wala taman hit ginbabayadan. Didala daman hiya pag let's say hataas it demand nga diri kayahan existing naton nga mga contract for example like nahinabuhan December. Nahinanabo talaga hiya usually December. Iya impact nakadto hiton January naton nga bill. That's why han aton January taas siya. Pero since normal na hiya, pag abutan February hinabobo na hiya 2 pesos. So waray tagin bayaran yan kanon February line rental hain may na nagibobo. May da lagi hap. line rental lagi hapon actually ito nagibobo pero guti ay nahiya minimal na an aton line rental. Waray tagin babayaran ha part iton Visayas nga aton source of power, for example, Hikepco. Kay aton Kepco SPC adin hiya Cebu. So within Visayas, less it aton line rental usahay nga ni negative pa. Pero it aton duha kasi nga kontrata. We have 7 megawatt from Thermal Luzon and 5 megawatt from Sowal Power. Adto kasi niya Luzon. So dida kita medyo nakaka-contribute an ira line rental nga hingan hiya ha aton ha Eastern Samar. Do diri asya iton tiya concept kay kun kikitaon it power nga nahinga di talaga aton is like tikang ha Taft Hydro or tikang ha Ormoc and geothermal ngadto asya tit nahinga ni ha aton pero in terms iton computation it's as if ang power tikang ha Luzon since atong kakontrata. Ay, nasugad ka. Okay, oo. Ganun pala yung. It's as if tikang hiya ha Luzon. Luzon, pero actually here it na but actually power nga dihat. Nila tiya geothermal or usahay ang Taft Hydro kung nakakapag-generate yan power.
Grabe, kung ta direkta na la di no? Yes, sana. Oo, di ba Asya ko kaya na tamo maging gusto. pwede? Ang question kasi during the bidding, diri man gud inihira na join or danay waray na nira capacity ang mga planta nga anhilugod haaton. Kay nauna naman nakakontrata yes, ha iba. Okay, so kung an nakakontrata ha ira dito nakita napalit. Ganon lahiya ka simple mo. Ganon ka simple pero komplikado. Yes. Oo, so, okay. So ma'am, so an pag-ubos talaga hiton nga dusay sinta dara hiton nga nag-ubos nga line rental and then an generation nag-ubos. And generation actually medyo normal it iya hiton. Average in 5, 4. Oo, pag igin mix na hiya, asya net nga usually mga 5 pesos to 6 pinaka mahal na an 6. Adala iton hiya. Pero it nagpapa-increase talaga hiton naton is the line rental. Oo, danay na abot na kita hin 7 per kilowatt hour. Danay kasi it line rental nato naabotin mga 1 to 3 pesos per kilowatt hour. Depende. Oh, asya Oo, asya dit nagpapa-increase talaga. Oo, it aton line rental. Okay. So, Ma'am Ayesa Grace, nga di naman kita hit kuan hiton crisis ano ha Middle Yes. East. Iton production hit energy, hiton kuryente. Nagamit ba iton hit fuel? So Yes. ano iton magiging epekto? May na ni hiton na force nga mauminto or nga Dakot makakaapekto? chance. Dakot chance talaga magumento kasi aton mga supplier may da talaga hiton portion di dahiton fuel. Diba? Kung mahinumdum kita, I think nagkaadahan Russia and crisis naman na Ukraine, Russia war before. Oo. That was 2022 ata, kundi ako nagsasayop. So adto nga time by 2022 umabot an aton rates in almost 17. Kung mahinumdum kita. That's the so, impact. Adila kita ha 12. Hapag kaya na. Oo. 12 la kita, 12.4 la kita hapag kaya na. So diri naton ma-project yan na exactly kung how much iton magiging impact hini nga war hit kakulangan hit aton fuel. But then igin ko compare ko na lahiya han last 2022 nga the same actually an scenario na nagkaadahin war nag-short an aton fuel kasi at that time medyo nagmahal gihapat anat fuel ang mga gasoline station nanto nga time. So almost the same it na hinanabuyan na dila kita pero parang nakikita pa namin mas mandako pa. Yes. Aumento hit Asya tamon possible nga nakikita naton yan na. But then at that 2022 umabot kita hin 17. Oo, 17 pesos per ang kilowatt pinakahitaas hour. naton 17 pesos per kilowatt hour. Hapag kaya na niyo aton mga power supplier waray pa ba abiso nga Waray may pa. da probability? So para waray pa hapag kaya na kay it impact kasi hito niya hapag kaya na di pa manggod actually dapat nagi-increase kay di ba like taton mga ibang nga gasoline station pag siring lang nga nag-increase na yan na diri pa iton kay they are nga may the power supplier expected nga may da na nira mga stock nga mga fuel of course for ilang months nga consumptions. So that's why for the following month maybe diri pa ganon it iya impact. But the following month di da naton possible ma feel an increase iton possible increase it aton rates. But then for now, diri namon pahiya ma-identify. Kasi wala pa nga ni hayo naman Yes, abiso. waray pa abiso pauna. on paano. Nga pauna. On how much estimate nga possible increase it aton rates. Pero ito yung ginlalauman nga diri pa iniya na maepekto. Hit yan na pala nga for example labinit ka nan bulan hiton Marso nga kasi bill. may portion pa nga at least waray pa May datneras. May datneras. The remaining portion na lahan days nga may be affected. Pero pwede na kami kita makapag-tikang hiton pagtipid. Yes. Always naman, that pagtipid. Number 1 la ito ni taton, one way nga makakapagtipid kita is i-remove as sinisirin ko permi, remove naton mga saksakan kung diri naton ginagamit kasi nagko-consume gihap talaga ito niyahing kuryente. Pero to 20-25%. Pero basta depende. Depende kasi kung damo ito nagpakasa. Usually aton di remote na lakita. Di remote na lakita. Usually di rin na naton talaga hiyagin re-remove itong saksakan. So
kahit i-accumulate nga nito, na-consume mo gihapiton hiyahing kuryente. So, yun. And another advice ko siguro is, ini, siguro di rin magaramit mga tao, pero dako ini nga pakabulig kung sakali, himuon it aton mga MCOs, Iton nga, pag-schedule hiton, sugat pagplaplansya, diri hira magplansya during sinisiring naton nga peak hours. That is mga around siguro 7 to 10. 6 to 10, let's say. Kasi hito nga time, hito nga time, nagamit nga tanan iton mga tao, hing kuryente. Nagpauli na iton harang mga balay. So, since majority taton consumer is residential, so taton mga peak hours iton nga time is mga alas 6 sigo panguli, alas 6 to alas 10. Pag alas 10, okay na iton hiya. So, ito didala nga time. Kung diri ka mo, kung may yung mga activities nga pwede i-reschedule, ha iba nga time, aside ito nga time, dako na iton hiya nga pakabulig. Pag-reduce it kuryente. Yes. Kasi for NGCP nga part, may nira computation nga based demand. So kung dudrunganon ta iton hiya nga paggamit ito nga time hit peak hours, nahitaas it aton demand. And na-expose ba kita wisdom iton nga oras? Yes, danay. Depende kasi kung gaano kadako it demand nga kinahanglan hiton aton mga MCOs. Danay kasi naabot na kita hin 22, depende. Danay naman nababalahin 20, 21, 22, mga sugad hiton average. So depende kasi manggod talaga hiyaton consumption hiton employees. So paano na kita consumer, talaga, I mean. Ma'am Ayesa, magtipid na kita Yes. kay dako iton probability nga mauminto. Iton dako. taripa, iton kuryente. Andi relate din niya Eastern Summer, bugusit nga Pilipinas. Yes. Ngayon, bisa petit na haros kalibutan, itapektado hiton nga war. Yes. Kapag kaya na, dito naman ha, Siguro Middle yun, East. reducing parang unnecessary nga mga consumption. I Okay, think. reducing unnecessary consumption. consumption. So, kung diri mo nalang ginagamit, para nga hindi unplug pa. Yes. Ito Much nga. better. Okay. Ma'am, ay sa damo ngayon na napakian na simple guideline. Kaya ano ngayon nag-iiba itong rate? Di ba nabutan kami itong taripa? Iba yung residential, iba yung commercial. Kaya ano nga mas barato lugod itong commercial kaysa residential na it commercial, hiram malugod nakakabayad. Yes. May capacity. May da kasi iton approve computation hiton ERC. Iba man kasi iton gimprorate iton hiya. Iton aton power gimprorate nga diha residential nga hin low voltage. Only kay ano nga mas nakaka-reduce siya, it's because mas darudag kumanggod it era consumption, it high voltage, mas it era divisor mas darud ako. So naguti. But kung kikitaon talaga naton, hiton lang kilowatt per hour iton habubuhira. Pero may da po kasi nira fixed rate. Yes. May da ito nira fixed rate nga. Regardless it era consumption, may niraging babayaran. So, ibig sabihin, mahal talaga eh. May Unlike it on residential, mga 5 pesos la, I think. Diba? At pinaka-fixed rate ito, dida. Regardless kung sobra nakadako. Iba kasi itong category ito niya kung low voltage ka na. Usually, nga may mga sarili nga mga transformer. It transformer gihap, hira ito nit nabayad. Unlike it residential, that is shared. Kami ito, it's a milko ito nit nabayad. So, mahal talaga damit it nagawas. Susumahon mo. Mahal gap ito niya. May dala mga part nga, guti na hirahit per kilowatt hour. Anyway, that's approved by ERC nga sugad iton computation. Sa Mama Isa Grace nga din naman kita. Thank you nga explanation kasi nasin ko hira lugod nga nakakabayad. Okay. Hindi naman kahit bago it proyekto nga makakabenepisyo isa Melco, makakabenepisyo ton mga member consumers ito nga 200 million nga 69 kV subtransmission line nga i-construct ito National Electrification Administration tama? Pero hiya neya. So tikang hiyahaga truhan panginkamot aton congressman and purpose party list ni kong Marcelino Libanan and ni kong Shen Gonzales. So ipapagit ya through NEA. So haamon naman subsidy from NEA sa kahiya i-release nga di haamon hiton implementation na may or other constructions. subsidize kamo.
Yun na, yung GAA from duha naton nga Ang congressman, subsidy, ang iya release is nga di ka NEA, National Electrification Administration, para nga diha isa Melco. So, dapat igaagi yung hiya. bagay. Yes. Ako, yung bagay. Pagkagidad ako talaga. Kay 200 maihata na ini. million. Maiha na namon ini nga ginihingyap ha South area, daramanggod kay waray hini talaga planohan in GCP. Waray planohan in GCP kay dead end manggod hiya. Oo. So an giwan gihapon, gidad ako iya percentage hiton potential or hit increase ba niya hit every kada year. Consumption, it requirement. Yes, it requirement. Hata siya. Tapos sira permit danay dinabiri kit era electric fan. Kay dara kay harayo an era kinukuhaan. Nay ngadto kami an era aircon di nagana. Sa electric fan dinabiri mahina. It era number 3 parang number 1 la. So guys, so asya it mapabaton. Yes, da usat hiya nga ma-address hiton nga subtransmission line. Kay it means once magkada na kitang subtransmission line, pwede na kami makapag-put up substation hagiwan. Substation na mismo hagiwan. Kay anot nga importante nga init substation, Ma'am Ayesa? Yes, asya po ito dida na dida gin-release iton power, hit energetic ang hitaton sources. Dida hiya na bagsak. So from that substation distributed na hiya ngadto hiton mga household. So it means kaya no nga maupay nga dahagyon, mas harani na hiya, mas madagmit na hiya nga makaka-distribute hiton mga balay. Kumbaga storage siya. Ibig sabihin hiton kuryente. Asyat aagian hit pinakabodega hit kuryente. Tapos yun nga dala mga balay. Nga mga balay. So, iyan na. Siyempre, benefited kita, no? Kay diri ito marisulta pa damanhin pag uminto, kay diri man babayaran ka ng gobyerno man hiya nga implementation. Ano naman it magiging papel hiton isa Melco didahin nga implementation, Ma'am Ayesa? And din tratrabaho na ba inya na? Kasi, kuan para itan ka na niya na nga tuig 2026 for correct. Implementation March na kita. Yes. So hapag kaya na we're still processing for the release kay mag-undergo kita bidding for sure. That's one. So while ada kita hiton proseso hiton aton kailang may naton mga submission gihapon haneya before hera mag-release kung ano nga mga activities aton ni himuon. Nagtitikang naggihapon kamit mga right of way, communication sa aton mga LGUs and barangays affected hiton construction hitaton linya. Oo. So para diri makabalaong hiton construction. And at the same time, since ang ginihimo is the subtransmission line, kami ang maghihimo nahan substation. Ang substation amo nanto diri hiya bulig han project. Yes. Pero gidakit hiya nga baga. Yes, gidad ako kay di kita makakahimon substation darahin nga linya. So darahin nga aton substation of course benefited an aton mga south area. Ang mga municipalities kasi magkakaada ng reliable power supply. Mag-reduce itira interruption kasi hapag kaya na once magkaadan interruption iton Salcedo or Mercedes, parong itgiwan. Wherein kung magkada na kita substation, kung magparong it Mercedes, not affected na ang giwan. So that's why less reduce na itiya power interruption. Tapos it ira voltahe, magi-improve voltage quality, 'di ba? Kay ada na. And then of course, yung capability naton to serve hit growing demand hagiwan. Asyat itamon number 1 o sa gihapon kay especially now may da mga high-rise building nga ginhihimo, may da hiton may da nag-inquire haamon nga ira requirements is 4 megawatt. Ito pala ma-address na iton hiya. So growing demand giwan ma-serve makukuha na naton hiya. And of course yung makaka-contribute hiya hiton pag-reduce hiton system loss. System loss kasi shorter na ang linya nga pagkukuhan ng power. And then of course yung economic and social development in that area. Kaya daw mag-negosyo talaga kasi reliable naman yung power. Aside ito nga mga direct benefits from giwan and may daghihapon benefits ang mga harani nga mga municipalities. Why? Kasi masosolo na nira ang kinapundan substation.
Ay, like so Mercedes, may-improve naman, yes. may-improve naman ang era ko. Yes, Ang era voltahe. Like iton MacArthur, Hernani, and maybe maabot na pati Llorente, kinapundan nga di Porlos, anyway nga to Balanhiga, at least okay na. So, pwede nagyapya once mag-brown out it Balanhiga, may da naton kinapundan for that purpose. Oo. Okay. And then, and most special benefit talaga nga for lahat na MCOs nag-benefit, it's because diri na naton kailangan di na hiya makaka-increase it at rates. Kaya supposed to be, kung kami yan nag-implement, tanan nga MCOs talaga, aaragmot kumbaga that term nga Kasi niya. uutangan at yes, kantidad, uutangan, correct. in short. Uutangan ang hiya, 200 million. since on grid hiya, tanan nga MCOs bisan pa panorte, magko-contribute. Oo. So ito pala, tanan nag-benefit since diri na naton kinahanglan mag-contribute for that project. Diba? So, ganun hiya ang iya impact. So yung may ada ka mo timeline ba? For example, didahiton legwork parit ka nan isamail ko as to documents para makastart. Ano it plano? It for target example, talaga itong groundbreaking. Med this year. Hopefully, pag waray makaulang ongoing na iton hiya na. We're processing that mga documents and preparing for the bidding doon sa mga materials. Oo, nandun na yun. So, hopefully by this year, sana masimulan siya. Oo. So, ita ka nan isamail ko talaga right of way ka mo right of way. And, babayaran ba ito taagian? Yan yung tanong. Possible, depende. Depende. Depende Oo. kasi hiton Pero matatamaan nga to dapat na. mag-giveaway kasi Yes. unang-una itaagian benefited. Diba? So, nakikipag-communicate kami hiton mga munisipyo and barangays affected with hiton nga linya. Oo. Kasi hiraman So, lagi yes. para lagi paira. Correct. Diba? So, yun. Tingnan natin kung mayroong magbabayad. Depende kasi kung gaano ka-affected ang tuna nga magagamit for that line. Oo. Poste nga ilalagay. Okay. Hala, kagi-upihi, Basta makaka-start it within this year. Yes. Maka-take off. Hopefully, sana. Ano ba? Mga 2 years? 1 year? Actually, mahihimo target ba? namin dyan is 1 year. 1 year, kung matangpas kukumpleto? siya, hopefully, sana. So, depende na yon kung sinong magiging winning bidder. Kasi parang ang target talaga namin lang is 1 year constructions. We are willing kung kailangan nila ng mga tao. Kasi sa para labor lang madagmit. yan, para madagmit. So, meron din naman kaming mga lineman na may mga training na pwede nilang kunin para mas mapabilis ang construction. So, depende kung mayroong mga suppliers na yun. Pero ma'am, I agree. Samtang nagpapadayon iton construction, hiton nga subtransmission line, magko-construct na ka mga substation. Nag-adagyap iton hitamon plano, iton substation nga kay part. para pag nakumpleto, adto na hiya. Diretso magana, Yes, oo. Kay sayo naman na naton substation nga, diri naton bubutahan. So, parang simultaneous dating niya nga, while working with the subtransmission line, we're also working with the substation. Pero do we have money para haton substation? Aton substation, party hat aton RFSC. So, anaton di dahit aton rates, reinvestment fund for sustainable capex. That's 0.4004 na makikita naton di dahit aton power bill. Charge. So, di na naman iton hiya kukuha. But now, since kailangan naton it bugos nga amount for the complete construction, ilulon laanay naton hiya neya. Pera it hiya. Kasi naabothin mga 20 megawatt. So, megawatt. posible abutin. Kaya ginataas na nera dara kay dako potential, medyo nataas talaga at era demand. So, mga posible 70 million. 70 million. Pero may mahitaas itat babay dan. Possible dere. Possible ito niya dere. Kasi ada naton ito hiya kukuha 0.4004. Only, di ba, ginkokolek naton as is naton ito niya. Okay, permanente man may collection monthly. So, but, di da naton hiya kukuha. Pero since kailangan naton ang bugos nga amount, uutangon laanay namon hiya haneya. Okay. Pero, hinahinay, kada collection, amo tatig babayad haneya. Amortization. Yes. Okay. So, every collection naton han 0.4004, asyat
aton magiging payment ngadto kaneya. Oh, wow. Gina-apply gyud naman niya Oo. Capex. Kasi ano na-mention kasi ni Kong Shin, parang pag-abri ko ng BPO, Yes. dito, so dirit na himo, dara kay Yes, kuan, that's true. problema yung kuryente. Kuryente talaga. Oo. Damo at mga nag-inquire because of the quality of the power, low voltage, nagdi-decline talaga hera. Especially now may I think 11 stories nga building nga ginihimo hagiwan mismo. May 2 buildings nga nitiya. Asyat na naging mention. Sunrise, it's like parang condo. Nga pwede paliton hiton mga siguro. Basta para tiyatot mga syudad. Yeah. Ganda First, mga requirement Eastern nera Summer. 4 megawatt. So, kung existing nato niya na, diri na mo nito niya, kaya diri makakapaigbaw with elevator. May maghahagdan. Oo, pagdating nga to 7th floor, wala ka na energy. So, because of that sub-transmission line, pwede na natin hiya ma-serve with ERAC requirement. So, madahit kahuman, probably, yes, kay ongoing nag naghapit ERAC construction. So, I think kahuman ERAC construction, I think human na itaton. Hopefully. Sana waray lang makaulang. Kag iupay hiton nga development. Pero yes. nasaring, naman ang didihan north. Yes. Actually, ito north, o sa gyapit hiya talaga namon niya gin-raise nga to kandakong. Kasi an north po kasi nga part, may da plan. Yung NGCP, yes, may plan ang NGCP. Only, nga medyo maiha pa. Namumuvi kay like kanuna 20 Di ba nasa ring 2030 o 2025 ang pinakauna 2026 or 25, 26, nag-2030, yan na 2031. Na naman. 2031 na hiya. Pero siguro bangin ka naman so, pero asya like, yes, gin-raise gihapon namon. Pero maybe pwede gihap nila may bulig nga maging madagmit. Ikuan hi NGCP nga ipa-earlier nira project. Asya ang difference lang nga diha south. Kasi yung north, south waray totally plano. Kay dead end kasi hiya. So, while north, may plano. May plano. Nakaplano hito ng NGCP. Yes. Siguro pag kung analytic NGCP ba? Nga pa-early. Yes. Pa-early itong era implementation for that project. Ang sana sumunod Ma'am Ayesa. Hopefully. Pag if ever magkada na kita nga to substation, I think in terms itong voltahe, solved na kita. Okay, we have again the plan is to put up a substation also in that area. Ngayon nagplano yung NGCP kasi connected man yan at Northern Samar. Pag-improve naman dito. Yes. Hira. Kaya agsubi naman hira dito Northern Samar. Correct. same stories ito na nira aton. Okay. Sige, Ma'am Ayesa, any other projects, program iton Isabel ko nga gini-implement kasi may adagin may mention ngay Andaman nga parang subsidy nga dan adto mga marginalized adto anaton sinisring nga lifeline. Hapag kaya na siguro that is why waray pa namon pinaka-information haton mga MCOs kasi kikita namon ito especially yan nga may da mga war, so maybe that will affect our cash flows, especially kasi iton inihira that's 50 and below nga 50 kilowatt hour and below consumption. The only problem here is actually kung tatanungin mo Miss Daisy, sino yung nagsasubsidize nito? Ako. Correct. Hikita. So, yun. Kung mas darod ako, mas may chance. Yes. Nga mag-increase pa. Kung magkulang, and collection naton, hindi nga nag-a-avail, hinga mga discount, may that chance nga mag-increase naton taripa for that purpose. Kasi kita nagsusubsidize sa ERA. So usa pa ito namon naging kukulawan Miss Daisy, that's why diri pa kami nag-inform public or what regarding dyan. It's because majority of our consumer are residential and 53% is 50 and below it consumption. 53% ito mga yes. Imagine that. Tapos hikita it magkukuha. Yes, di diba? ba? Shoulder. Yun. So, isang tinitingnan muna namin yan dyan. Kikikitaan anay namin kung ano tiya magiging possible impact. And kino-communicate gihapon naman upper, it possible niya nga impact. Kasi once let's say mag-discount and then
mag-ipaabil naton herat discount tas waray naton makokolekta diri ha maging sufficient bangin mas makaapekto hit bug-os naton nga MCOs. Why? Kay bangin kita kurian na pagbayad ha aton mga suppliers, it will affect our supply hit power. So usat namon hiya ngaging kukulawan. The program is okay. Di ba? Kung kikitaon naton. Okay ya. Libre talaga hiya nga libre. Pero but the problem is hindi kasi siya funded or subsidized by the government. It's subsidized by the non-lifeliners. Let's say, tayo. Tayo magsasubsidize. So if the collection from us is not sufficient, is not enough, doon tayo magkakaproblema. Ang magiging problem pa, kasi pag kulang, kukolektahin mo ulit kay non-lifeliners. Tayo. Ng not lifeliners. Non-lifeliners doon. So, ang swerte naman. Diba? Tinitingnan pa namin kasi malaki po ang 50 kilowatt hour and below na konsumo. Kasi tayo, majority, actually 50, more than 50, 53%. 53%. Ibig sabihin, mag-i-increase pa yan, Miss Daisy. Diba? Yun, kino-consider namin. Indikasyon, damo it mga magkuri. Correct. Hindi nga aton nga, hindi nga franchise area. It kabutang, kisa hiton magsusubsidize yung tanan. Yes, parang ganun nga, Miss Daisy. Di daw magkakampanya. Ayun. So, tinitingnan natin yan kasi kailangan natin masigurado na hindi siya maka-apekto sa buong franchise area natin. Yan yung isang tinitingnan actually natin. Unfair talaga. Kung subsidized siya by the government, no problem. Makuri nga ngayon, nagkukuang ka, kung habaga, nag-ano pa daw lain, nag-anon siya kahin sa nga program, tapos ngayon, hikita ngayon tatamaan. Subsidized it non-lifeliners. And diri makaka-avail hito nga discount. Hiyaan magsasubsidized. So ganun siya, Miss Daisy. That is why, sorry if hapag kaya na diri pa namon talaga itong detalye or maybe nababatian lang naton ang mga radios and everything. Kasi kailangan talaga naton ma-consider. Kasi bangin mas dako ya nga maka-apekto aton. Especially nga adi iton ini nga war nga which may affect our generation. Mag-increase siya. So, dakot pag-aaramutan. Yes, dakot chances nga kay syempre na hinanabo nagbabayad man anay kami sano kami makapagkolekta ha iyo. So bangin mas kinahanglanon naton it mas higher dako nga fund. So yun yung tinitingnan na hopefully maintindihan kami on that part. Diri ko daw pwede nga pagwantas na paggamit konsumidor ikakadeha akon. Yes, ganon. Hi ako magtitinipid up. Yes, Tapos magkakargwaking kanan iba. Ganon. Parang diri gad ganit hiya kon pero kung diri daman kahit ang kapasidad siya nga nagtitipid naman kita para makaiban hit atong consumption, makaiban hit baraydan. Not good. Yun. Sa totoo lang. So, yun yung ano ko. Yun yung isang tinitingnan namin. That's why hindi pa kami makapag bigay ng information regarding dyan. Medyo siya. Anay, ma'am, ay may adadaman sa nga pakiana, no? Aton city government, iton Borongan, nagka-press con kakalopi mayor, tapos yung problema pa dida, ang request talaga for connection nga dahiton city infirmary nga kapag kaya na waray pa daw hihimo hiton SML ko nakabayad na ba ang city government para hiton nga project? Okay, so actually nabatian ko inihiya and if I'm not mistaken may dahini na singa tuha opisina para hini an akon hibaro since diri pa kasi hiya mababayaran, waray pa kasi talagang hiya bayari. That is why diri pa hiran ako konektaran. Waray pa bayad. So an alternative niya is magkaadahin mo i-connect namon iton hiya. Ibubutang namon iton hiya nga transformer with the condition nga babayaran ini kung ano pa man itira proseso nga kailangan himuon. Let's say kung di ba usually pag government may talaga mga process nga kailangan himuon. Okay lang, no problem. Pero mag-undergo kitan mo bayaran. Before trabaho. Yes, no problem naman on our part. We have available transformer for private user. Only nga kailangan talaga nira anay gihap bayaran or kung diri man magmowa. So, but kapag kaya na, naguhulat kami itong kay as per meeting mga dikman ko month ago na hiya. Maihan na kasi inihiya. So, waray pa binalik ka amon with that MOA.
Maramat to. If diri po ako nagsasayop gihapon kay I'm not involved on that meeting pero na-report ini or na-mention parang treasurer ata ang nag-attend din nung meeting na yon. Oo. Pero it an cost. Estimated cost para hiton nga implementation nga magkamay-ada. Kasi feeling question na nakakulang para mag-open yung infirmary. An amount na. So I think that's yung total niya for the distribution line as mentioned kanina ang linya niyan is from the highway up to the hiton location. Kung may available na nga linya yung highway niya. Yun lang yung So parang umabot siya for the distribution line in 1M tapos may pa I think mga 2M plus. In total. Para mahimo. 2 plus. If ever matikangan itiya, pero ba mag-iiha talaga? Dili tiya mag-iiha, Miss Daisy. Oo. Itamon lang kinanglan talaga. Kay pwede man itiya schedule on diretso at amon mga lineman and engineers. Only nga, kailangan naman na insurance na mababayad. Oo, kaya dako kasi Miss Daisy nga amount. And then yung transformer kasi gihap, kumbaga, diri pa ni Rabinaydan hamon, inuutang gihapon ito niya namon, dito iton supplier for the sole user. Iba kasi titamon transformer hit sole user. Or hiton nga mga private entity. Kaysa hit ginagamit hiton co-op. So just like kontahin ka na ni SPH, di ba? Yes. Nga, talaga it ma-purchase sira. Parihas gihapon iton DYE. Yes. Kami yung nag-purchase and transformer. Pagbayad niyon, sa kala namon iton hiyagin po purchase actually, haamon supplier. Hiton nga transformer. So, kung diri kami bayaran, diri kami makaka-purchase. Siguro may lahit niya problema komunikasyon. Yes, I think. Pero kailangan i-follow up. Aside Isamelco, we're just waiting. Let's see, ang MOA or kung ano naging kaerestoryahan. Galat lang kami hadto niya. Okay. So, any other? Pwede mag-istoryahan? So, siguro yun. Anyway, itamon, aside itamon mga current nga mga projects yan of course, is the improvement aton yun, for the substation, in preparation for that sub-transmission line. May kasi mga linya nga kailangan ni 3-phase, something like that. So, siguro information na gihapon hiton, maybe south area or all hiton franchise area. During this implementation, early information ko na inihiya, Miss Daisy since naman ako. So, early implementation of this project, possible hiya magkadin mga interruptions. Do diri hiyaan kasi separate line hiya, separate line. I mean, kung diyan naton distribution line, itatabok naton an subtransmission line para diri hiya masyado maapektuhan it constructions. Pero may talaga mga instances nga diri naton maiiwasan nga kailangan naton mag-brown out or mag-shutdown. Pero dito nga portion lagi na. Dito nga portion. Pero maybe kasi may mga times gihapon. Do brownout lahi nga kadali kung nagbabalhin. For example, like diniha aton. Pag brownout didi, waray source of power didi hiton aton kabila, nag-shutdown, kinukuha nga diha kabila nga side. So sugad possible sugad lahiton kay bangin makaapekto. So kuan lahiton niya mga chance at least maram hirango kung ano mag-brown out man darahin nga constructions. In advance information lagi hapon para kasi diri namon gihapon tatalinguha iton hitamon opisina nga malesen iton interruptions kasi of course that's less less kita ito pero may talaga di may iwasan especially kung safety na aton pag-uusapan. So that is why. So yun lang siguro. Ma'am Aiza Grace, so nagdada kay nga salamat iton nga impormasyon, at least ayan na daan na kami nga magtitipid o kita nga tanan daan na kita nga magtitipid kasi iton posible makaapekto talaga hiton taripa hiton kuryente o dako iton magin epekto hini nga giyera Middle East nga hiton na presyo hiton kuryente. Andiri la din hini Eastern Summer kabugusan ini bugos pangalan kalibutan iton magiging affected. So dako iton dako nga salamat aton pag-update nga hinandugang nga mga programs ito na Isamelco. So da mga salamat ang pagbisita nga ni parting shot nala. So yun for
siguro ayun na nga again na-mention ko kanina so the best way siguro to manage it aton increasing electricity rate is mention ko is reducing the unnecessary consumption through an efficient and responsible use it aton electricity. So yun damo nga salamat Miss Well Daisy. said. Okay. So damo nga salamat Miss Ariesa Grace Abing han oras nga ginhatag nga ni DYES sa Radyo Pilipinas Borongan. Big thank you talaga. Alright, mga kasangkayan, may danala kita 3 minutos ug sa maga alas 10 sala pa natin ma-accommodate adi pa natin na mga interns para to ira mga balita pero giimportante hidaman kasi aton balita tikang naman Eastern Samar Electric Cooperative kay iniin pagtaga kuryente nga aton magiging epekto aton didahiton na hitatabo nga giyera dito naman ha Middle East gimpapatipid kita yan na pala hiton Isamelco kay iton probability magkakamay-ada talaga impact o dako nga impact nga hiton sukot hiton kuryente. So again, mga salamat ka na Miss Aisa Grace Abing nga syempre para naman ka na Sir Attorney Jose Michael Edwin Amancio iton General Manager. Okay. So, yan na nga mga oras. May danala kita 3 minutos. Ug sa mag-alas 10, kadiyon ta na aton mabalita. Tikang haton na mga Bachelor of Arts in Communication interns. Eastern Samar State University main campus. Dili syudad hiton Borongan. Kadiyon ta aton ira mga nahikay nga balita. Sige, unahon ta. Kilawang ko anay. Balita lokal. Unahan ta nga di ka na Ivan. Okay, siyahan. Kababayinan nga pulis sa Eastern Samar ginpasidunggan ang diri matatawaran nga serbisyo ha selebrasyon han Women's Month. An detalyihan report tikang kan Ivan Lavado. Oy, anay. Waray man ngayon di nakaon. One more. Radyo Pilipinas Report. Kakabubot nga ang selebrasyon ng National Women's Month, malampuson naging dumarahan Eastern Samar Police Provincial Office o ESPPO. Ang ira tradisyonal nga Monday flag raising ceremony kakulo pan ika-9 han Marso nya nga tuig. Kundiin gintagan hinapasidungog ang mga kababayan nya pulis nga nagpakita hindarayawon nga serbisyo ha probinsya. Hailarom liderato ni Police Colonel Ernesto Armacasil, Provincial Director, nga pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Dexter L. Astakaan, Deputy Provincial Director for Administration, naging mahinungdanon ang aktibidad tungod han presensyahan guest of honor and speaker nga Mrs. Emma C. Ogdalia, Principal 3 han may Pangdad Elementary School, Borongan City. Iya mensahe, gintagan hindoon ni Mrs. Ogdalia ang importante nga papel han mga kababayan han nasod, yan ang panahon nga naha pagpauswag hang komunidad. Ginagat gihapon niya ang kababayan nga mga pulis nga padayon nga maging ehemplo ha positibo nga pagbag-o.
naging sentrohan seremonya ang paghataghin pasidungog ang mga nanguna nga babae nga personnel ha ilarumhan Family, Juvenile and Gender and Development o FJGAD section. Adipon mga gintagan hina pasidungog o honor hanadto nga time. Top 1 PMSG Maria Felisa E. Dayaw, Borongan CPS. Top 2 PSSG Jusamel P. Benitez, Artechi MPS. Top 3 Pat Arian Jade Navidad, Halyorente MPS. Top 4 PSSG Maria Edeta M. Dado, Hahiporlos MPS. Ngan top 5 Pat Pearljin G. Ambida, Hamaydulong MPS. Iginbase ang selebrasyon sub-theme nga Lead Like the Babalyans, Filipinas. Kundiin, ginaaghat ang mga kababayan nga susugon ang kusog, dedikasyon, ngan kamapintas, han mga kadaan nga leader nga babaylan, ang mga giya nga han integridad, ngan serbisyo aton kasaysayan. Ginatambungan gihapon ang aktibidad ni Police Lieutenant Colonel Sabino Q. Araneta Jr., Deputy Provincial Director for Operations, upod ang mga staff officer nga nabugos nga puwersa ang kababayanan ni SPPO. Pinaagi hini, igin patapod han ni SPPO an ira padayon nga pag-undong pagbakod o han gender equality nga pagkilala handiri matatawaran nga kontribusyon han mga kababayan pagpatuman han balaod ngan katilingban. Basehan balita nga sinulat ni Ma'am Daisy Amorlalo sa Bilizar para Sumat Estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Damang nga salamat ang report, Ivan. Nga hindi naman haluyong nga bahin, Disaster Risk Reduction and Management Benchmarking Activity, Gindumarahan, Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office, Hapintuyan, Southern Leyte. Ang detalihan report at tikang kan Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas Report. Nagdumarahin benchmarking activity ang Team Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office nga pinangungunahan ni Mr. Elmer E. Cinco, Head Operations and Warning Section ilarom hit supervision ni Engineer Jaime G. Boses, CDRRM Officer Hapintuyan, Southern Leyte naglabay nga adlaw. Tuyo hini nga aktibidad nga mapakusog adton pagbalyuay hinahibobroan og koordinasyon hit mga inisyatiba nga mayda kalabutan hit disaster risk reductions and management. Panguna nga gimbuhat han Team Borongan CDRRMO ang pagkortesi call kan Pintuyan Mayor Ricarty A. Estrella pinaagi kan Municipal Disaster Risk Reductions and Management Officer Evander D. Ramos kundiin ginhisgutan adton importansya han pagbuburoblig papakusog hit local disaster preparedness o response. Hini nga benchmarking nagkamay-ada hin produktibo nga pagpaang bitay han best practices hantag sa nga DRRMO kundiin gintagan hin doon adton epektibo nga mga estratehiyahan pagiging andamhan mga komunidad pagresponde anuman nga mga emerhensiya ipinaagi hit pagpapatuman hit organisado nga mga mekanismo iging pakita liwathan mga kawanihan pintuyan MDRRMO ang paggamit hit monitoring control ngan visualization system nga gin-develop hit Department of Science and Technology nga nasuporta hit real-time monitoring og decision making para hit disaster management operation. Pinaagihan sinurat ni Ma'am Sok Averia, Alexis Balutabot nagbabalita. Alright, nga to naman kita balita national. Proposisyon nga taganhin emergency powers ang presidente para ibanan o masuspender ang excise tax pasado na committee han Kamara. Ang detalyihan report ikan kan Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Inaprubahan na ang House Committee on Ways and Means and Substitute Bill para proposisyon nga taganhin emergency powers ang President of the Philippines agod temporaryong masuspender o maibanan ang excise tax sa mga produkto petrolyo.
Baton ini ang panawagan ng iba-ibang nga sektor pati ng executive office tungod han pagsakahan presyohan petrolyo nga may kalabutan ha tensyon na Middle East. Sumalahan proposisyon ang emergency powers magiging epektibo hasulod hen 6 ka bulan kawas lakon ibanan o i-extend ang Kongreso pinaagihin joint resolution pero diri malaposin usa ka tuig. Ang implementasyon nakabase han rekomendasyon han DBCC upod han Secretary han Department of Energy. Magiging trigger ini kung pananglitan umabot ha $80 kada bariles ang average nga presyo han petrolyo hasulod han usa ka bulan o kung may deklarasyon han state of national emergency o kalamidad. Ang otoridad nga iginhahatag han president magiging balido tubtob ha Disyembre 31, 2028. Sumalakan Mero Quimbo, chairperson han komite, target nira nga maipasaka ang proposisyon nga plenaryo han ika-10 san Marso para maaprobahan ha ikaduha nga pagbasa. Kung masertipikahan ini nga urgent, posible nga mapakusog pa ini agud dayon may pasa sa Senado nga na maaprobahan antes sa session break hasunod nga semana. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Damo nga salamat ang report Ivan nga di naman kita luyo nga bahin balaod nun kontra abusado nga debt collection, protection ha nangutang pasado na ha Senado. Balikan tahi Alexis sa Balutabot para han report. Radyo Pilipinas report. Gintuyangan han Senado ang Senate Bill 1744 ug Unfair Debt Collection Practices Bill nga nagtutuyo nga i-regulate ang mga aktibidad ha panunukot hinutang han pagprotektaran ang mga nangungutang tikang ha pag-aabusar panahadlok ngan paglimbong. Sumalakan Senate Committee on Bank Chairperson Senador Joel Villanueva klarado nga naging papasabot habalaod ang tulong nga aktibidad nga ginbubuhat nga pangaharas ngan diri patas nga pamaagi han panunukot. Tikang han sinurat ni Ma'am Nempa Asuncion, Alexis Balutabot nagbabalita. Damo nga salamat na report Alexis nga to naman kita ha international news siya han Trump diri Amerika ang nagbomba han isa nga girls school ha Iran. Aadi ang report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas report. Didahan sa nga press conference han Lunes, Marso 9 nya nga tuig, nagsiring US President Donald Trump nga ang Tomahawk missile nga nakaigo hin usa nga eskwelahan hin mga babae hasur nga partehan Iran indiri tikang ha Amerika. Hangin pakian han hiya hin usa nga reporter kon magiging responsable ba na Amerika ha ginaaligar nga pag-atake han eskwelahan. Siniring hiya nga ang Tomahawk in generic nga armas o damo nga nasod ang may Tomahawk missile dara kay mass-produced product ini. Ngan giniimbestigahan pa ang hinabo. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Da mga salamat Ivan ang report nga di naman kita haluyo nga bahin Lebanon nahingya pindiriktahan nga pakigistorya ha Israel Hezbollah inakusahan hin pagtraidor han nasod. Aadi ang report ni Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas report. Gintagan hindoon ang Lebanon niyan han Lunes Marso 9, 2026 ang pangangaulangan para direktahan nga pakipag-istorya ha Israel nga nigimpahayag nga ini para hitpan maihaan nga katuhayan para ha kataluwasan ngan karigunan nga mga borders o giutan han nasod. Kadugangan hini igintubyan han nasod ang kagrupo han Hezbollah nga ginsusuportahan han Iran ngan nagtraidor ha ira kalugaringon nga nasod. Para sumat istihanon, Alexis Balutabot nagbabalita. Damo nga salamat ang report Alexis ngadto naman kita showbiz news. Siyahan former child content creator inakusaran han iyan nanay hin child abuse. Ang detalye tikang kan Ivan Lavado. Radyo Pilipinas report.
Naggawasin grabing ang alegasyon ng 18-year-old Laotian-American YouTuber nga hi Jessalyn Grace Fonavong kontrahan iya nanay nga hi Kelly Ann hausa nga viral nga video ha YouTube nga may ada na 1.1 million views. Sumalakan Jessalyn, naka-eksperyensya hiyahin verbal, physical, psychological ngan financial abuse samtang bata pa hiya nga content creator. Iya igin istorya nga ginkokontrolan iya nanay an iya YouTube channel, pati an mga lines nga yayak nun ha camera ngan mga video nga magpo-post. Kung nagsasala hiya, giniisgan o ginmumulay daw hiya niya nanay. Igin pahayag liwat niya nga waray hiya kahibaro kon pira ani kinita haya YouTube nga na gintiyayin la nga anahingad to haya gut ay la anahingad to niya savings para ha college. Haiya pag-abat, most of her earnings nga ginamit niya nanay pagpalitin bisan laano sugad na mga mahal nga handbags, bado, jewelry o ano pang mga bagay. Hapag kaya na binulag na hiya niya pamilya nga nag-aaram ngadto ha UC Berkeley o University of California Berkeley as a film student. Ngan may dahiya kalugaringo na nga YouTube channel. Para Showbiz Balita, Ivan Lavado, an iyo kachika. Da mga salamat ang report, Ivan. Ito naman kita sports news. Medyo ni Polombarit nagtikang hinbago nga level como assistant coach han Pilipinas para ha swimming team. Aadi ang report ni Alexis Lavado. Radyo Pilipinas report. Nagtikang himbag-o nga level como assistant coach han Pilipinas para swimming teams. Iging padayag ni Majuni Pulumbarit an iya pagdasig nga maging partida him pagtikada mo nga mga kababayin-an nga nangunguna ha Pilipinas sports. Kahuman ano sa dekada nga malangpuson nga karera como usa nga national athlete ngan pagpapasabot han pagiging listo hintulo ka bisis ha UAAP MVP para ha UP varsity swimming teams. Nagdesisyon hin Pulumbarit nga mag-shifty kang hapagiging atleta ti pakadto ha coaching hadtun 2017. Gimpakasug an iya journey ha bulighan iya mentorship ti kang han mga legend sugad han Olympian Ral Rosario ngan coach Tuni Ong. Para sumat istihanon, Alexis Balutabot nagbabalita. Da mga salamat Alexis ang balita, katapusan nga balita ngadto kita nga how showbiz news. This time Shelo May Eusebio nag-istorya kung kay ano hiya nagstay o waray pakabula gabot nga han cheating scandal han iya mister. Aadi ang report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas report. Pinipili naming ayusin, pinipili naming magpakatatag, pinipili naming protektahan ng aming pamilya. Asya inianyakan han Mrs. ni Nico Natividad niya Shelo May Eusebio, kahuman umami ng aktor ngan iya cheating scandal. Didahan Biyernes ani kasaysan Marso niya nga tuig, hano sa nga vlog ni Ogie Diaz, inamin hiya Nico Natividad niya hiya adtoan nakatuhan viral nga video. Siring ni Nico Natividad hadto nga time nag-away kuno hirangan iya asawa. Syempre nga nag-away kuno nag-inom hiyangahan iya mga sangkay tos nahubog. Natimtar naman kuno hiya. Siring niya didto nademonyo ako, natukso, bumigay ako. Siring hiya. And aram na mat niya hadto nga time 2022 matadto nga magva-viral an video. So an iya binuhat gin-delay niya an video kay nadiri man hiya nga magbulag hira nga hi Shelo. Pero maram hiya nga pahigawas at magba-viral. Hanhigawas na madto in nakipagbulag nga ni karag makipagbulag ni Nico Natividad han iya Mrs. Siring niya, hiwalayan mo ako please. Magagalit ka sa akin. Siring niya ka na Shelo. Samtang siring ba nagpagawas na nadto nga March 6, 2026, hadto ang pagpagawasan ni Ogie Diaz nga interview, naggawas naman Shelo May hin open na letter han iya Facebook account na siring hiya didto nga I just want to say this from the bottom of my heart. I am not pretending like nothing happened. I feel the pain every single day. Masakit na masakit. O nasiring hiya nga diri hiya nagbubuwa or dinigin tatago nga wala na hinabo. Masuol ko no kada adlaw ani inaabat.
Hakabot niya naman hini, syempre naging healing ni Shelo, wala iba kundi ana pag-ampo nga duhan Dios. Nasa oo nasaktan, oo nadumihan, but that doesn't mean the love is gone. Nasubok and sometimes love get tested in ways we never expect. We are holding on to our faith in God. Siya talaga ang strength namin ngayon. Nang-araw naman Shelo understanding o pag-intindi nga duhan mga netizens nga kuno intindihan na niran sitwasyon ng era family nga nasiring hiya dide. I don't know what else to say except please be kind. Spare me and my family. Please stop being harsh. Para showbiz balita, Ivan Lavado ang iyo kachika. Okay, mga salamat Ivan. Hato ni imo balita nga sugad man kan Alexis Balotabot. Mga salamat hato ni iyo mga igin plastar nga notisya dinhi aton na taramdan sumat istihanon ng Radyo Pilipinas Borongan para yana nga Miyerkules nga adlaw. May dapakita report ti ka nga gawas. Alright, kalawanta. So, mga salamat. Aton mga Bachelor of Arts in Communication interns Eastern Samar State University. Mairo ihapapadaman inihira aton, aton makakaupod. So, yun. Keep on improving. Anbeno mga kasangkayan naton oras may ada na kita 15 minutos ang nakalabayhan alas 10 sa aga. Kasi kita report naman tikang hagawas kalawan taanay ko na available pa aton report ni Ate Pen. Bueno mga kasangkayan, magandang morning kan Jennifer Golmatico. Nagbayad ko sa Melco. Habubo pa yan aton baraydan. Di kita maaram na di deton Marso. Pero nagpahigin kumpiyansa ito na Melco nga diri pa maapiktuhan. Aton na kananya nga biling iton Marso. Pero gimpapatipid na kita nga daan kay dako ito na posible magiging epikto hini nga giyera dito sa Middle East nga di naman hiton na taripa hiton na kuryente. Umarca Antonio Jr. Morning, watching from Babangnan, San Julian. Hello, Alexis. Adi, So, hangaran nito na Amon Station Manager at Rose Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Rizal, Boboy Rubin, Chief Tech Joy Policarpio, nga nato naging ka-partner didi, Engineer RV de Dios, nagpapasalamat gihapon kita kami sa isa Grace Abing, aton Chief na Corporate Planning Division, iton Eastern Samar Electric Cooperative, para iton mga kasayuran nga iging pahamtang haaton niya na nga aga. So, ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar, nasa rin nga damo nga salamat, niyo pakigusa, maupay nga aga, and God bless everyone. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Kaya narito